he who gives an answer before he hears, it is folly and shame to him. Alam nyo, sabi niya, ang sino mang sumasagot na hindi pa tapos, ang sinasabi, sabi niya, yan ay kamangmangan at kahiyan. Alam niyo bang sakit nating lahat yan? No, minsan, ang dali nating sumagot, ang dali nating magbigay ng payo, ang dali nating magsabi ng mga kung ano ng bagay, na hindi naman tayo nakikinig. Naunawaan po, pakinggan natin muna ang sinasabi. Alam niyo, pinaka-importante dito, habang nakikinig tayo, Lord, tulungan niyo nga po ko, ano bang gusto niyo pong ipaalala sa akin? Ano bang gusto niyo ipaabot sa akin sa mga bagay na ito? Allow me and help me to listen carefully. Naintindihan po. Kaya sabi niya, kaya ho sa hamon ho sa atin ng Panginoon Diyos, ito po ang challenge sa ating lahat. Sa pakikinig, sa totoo lang, once we listen, oftentimes, people are encouraged. Diba, minsan, hindi naman sila nagsasabi, basta nang humingi ng payo, naghihintay lang silang mayroong taong makikinig sa kanila. Naririnig ba natin ang kalang puso? Naririnig ba natin ang kalang mga hindi nasasabing hinaing? Naintindihan niyo po? Tingnan niyo po ang katabi niyo. Naririnig niyo ba ang kanyang hilig? Ay, hindi, sorry. Yung mga andyan siya, nagkikita-kita kayo, hindi man lang ay nagpapansinan, naririnig niyo ba ang kalang damdamin? Nararamdaman niyo ba o naririnig niyo ba? Makinig tayo, Lord. Lord, walang aksidente. Why did you allow me to sit with this guy? Why did you allow me to sit with this brother or sister? Lord, allow me to listen carefully. Even when you listen to preachings, you listen with the ears that listening to the voice of God. Don't just listen to what I'm saying. Listen to what God is telling you at any moment. He will speak to you. Learn to listen. Listen carefully. Now, sabi ng word ito. Now, teacher, they said, we know that you speak and teach what is right and are not influenced by what others think. You teach the way of God truthfully. Ano practice si Jesus Christ? He does not only listen, He speaks the truth. Kaya sabi sa Ephesians 4:29, let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification according to the need of the moment, so that it will give grace to those who hear. Ano sinabi ng Lord? So, speak the words of love. Paano? Speak edifying words. Not unwholesome words. Ano yung mga unwholesome words na mga salita? Ano ba yung sinasabi? Unwholesome, ang salitang unwholesome, ibig sabihin, bulok. Bulok na mga salita. Walang kwenta. Mga salitang sinabing walang saysay, senseless, walang gamit. Bulok na. Dapat nang ibasura. Ano ito? Di ba? Minsan po, yung mga salitang yan, hindi natin naiingatang nasasabi sa mga tao. Katulad ng mga magulang, minsan nagagalit sa anak. Ano ka ba? Nakakita ako, nakarinig ako, nanay, minumura niya ang anak niya. Pero sabi niya, mo, saan ba naman ganun? Eh, siya yung nanay. Ano ba pwede niya?